Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon, 3 minutes ago. Tungkol ito, biglang bumait po si Speaker Martin Romualdez sa pundo ng PhilHealth. Sabi niya, Romualdez, babantayan ang pundo ng PhilHealth? Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na babantayan ng Kamara ang paggastos ng PhilHealth upang mas maraming Pilipino ang matulungan. Ito ay sa gitna ng tanong na hindi pa nasasagot kung nasaan ang nawawalang 74 bilyong PhilHealth budget sa 2025 national budget. Matatandaang naglabas ng pahayag kamakailan si Davao City Representative Isidro Ungab tungkol dito. Giit ni Congressman Ungab, malinaw sa batas na nakalaan para sa kalusugan ng pundo at hindi dapat basta tanggalin o galawin. The Filipino people deserve answers, aniya ni Congressman Ungab. Babala ng kongresista, hindi dapat ipasa ang 2026 budget hanggat hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng pondo at kung saan napunta. Sa kabila ng mga pangako sa libreng gamot sa PhilHealth, yakap program, nananatiling hamon ang transparency at epektibong paggastos sa nawawala umanong 74 bilyong pondo ng PhilHealth. Okay, so ito to, kung matuwa kayo ba o mainis itong mga pahayag ng speaker ngayon na bantayan daw ang pondo para magastos ng tama. Sagutin muna nila, magpasalamat tayo sa mga senador, dahil hinahanap nila, trinitris nila, nasaan na yung 74 billion na initially nakalaan para sa subsidy ng PhilHealth na kalaunan pagdating sa BICAM naging zero. So hanggang ngayon, di pa malaman. Hindi na matrace. Kaya, dapat mag-ingay po tayo. Huwag tayong titigil. Kahit nagpapahayag na sila, bantayan ng Kamara ang paggastos. Sila yung gumagastos ng wala na talaga. Ito, opinion ko lang ito Nasaan na yung 74 billion? Baka yun na, yung napunta sa yung mga insertion sa DPWH budget na biglang lumobo sa 1.008 trillion na pondo ng ng DPWH. Doon, 410 billion ang puro singit napunta sa mga flood control projects na walang engineering design, halos walang kapapilit-papeles. Basta na lang isiningit na ang laking sakit ng ulo ng DPWH dahil wala daw silang magawa kasi isiningit nandun sa budget. Pag implement na nila, nahihirapan silang implement dahil walang mga assessment, engineering, mga feasibility study, wala, as in na pag nandun na sa area na implement na, hindi na matuloy-tuloy dahil may problema, road right of way, ano ba yun, o yung ano pa ito, ang ibang mga project site, may mga communities, may mga taong nakatira. So paano nila papalisin yung mga taong nakatira doon? So, grabe. Ayan, sa infrastruktura yan
Ito pang PhilHealth, saan napunta? Oh, so, pagpansinin nyo ang Speaker Martin Romualdez ngayon, ang gaganda ng sinasabi. Kahit sa budgeting process, sabi niya, dapat pera ng taong bayan ito, ang taong bayan makakaalam. So, open na daw sila ngayon sa BICAM. Ako, madaling magsalita. Kaya lang yung gawa, mahirap. Kaya personal opinion ko lang ito, wala na akong tiwala sa mga sinasabi dito sa kamera. Mas magtitiwala ako ngayon sa Senado dahil nandyan si Senator Lacson. Napanood ko yung mga discussion nila sa Senate floor, ang gaganda. Talagang full transparency ang advocacy ni Senator Lacson na nakakatuwa nakakatuwa ang mga kapwa niya senador sinusuportahan, especially yung finance committee chairman si Senator Gatchalian. Aminado siya, nagkakaintindihan sila na dapat walang maitago yung mga insertion, yung mga amendments. Yun ang pinupoint out ni Senator Lacson. Dapat malaman natin ano yung mga amendments. At pumapayag si Senator Gatchalian, which is a very good development. Kasi pag ang Finance Committee Chairman sa Senado may mga hokus-pokus, ay wala tayong mapapala. Ngayon, good development ito dahil itong ating Senado ngayon, siguro na rin sila, natauhan na yung nangyari sa 2025 budget na sila na lang kaya maraming hindi pumirma sa BICAM report ng mga senador So ngayon parang na-expose na yung mga kalukuhan nila, hindi na sila sana last pangyayari na yun 2025, worst budget in history. Sana itong 2026 national budget, one of the best budget na natin ito. So, salamat sa mga senador natin. Sa kamera, obserbahan natin kung totoo ba ang mga sinasabi ng Speaker of the House. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat sa Ginoo kay nakatulong. Salamat kayo sa Ginoo. O si Lolo ang matagaan og yero nga magatop siyang balay. Kay nakatulong. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busog na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit ng mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila yero, magatop sila karon. So mo ni ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila, kung mabasa sila ulan, kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Saan pa sabok? So nato si Lolo o si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kay na managid og taod ang yero. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa inyong masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Ulanan. Oo. So pila na imong edad tay? 63. Si nanay? 66. So namoy anak. Naa. So tanan na namin yo. Tanan na.
So pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige, At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. sige, salamat po.